50, magmamahal ng piso simula sa susunod na Lunes. Ayon sa presidente ng Philippine Baking Industry Group na si Walter Co, ang bread price hike ay bunsod po ng pagtaas ng presyo ng harina. Naabisuhan na raw ang grupo ng DTI kaugnay sa ipatutupad nilang pagtaas ng presyo ng Pinoy Tasty na aabot ng piso. Smart cards sa magbibigay po ng fuel discount sa mga jeepney driver ipamimigay na simula ngayong araw sa grandstand ng Camp Crame sa Quezon City. Ipamamahagi ang unang batch ng smart cards. Sa kabuuan, tinatayang 60,000 jeepney driver sa Metro Manila ang makakatanggap ng smart cards. Sa ating Health Watch, isang nakakahawang sakit na sanhi ng virus ang beke. Paano nga ba makakaiwas sa beke? Alamin natin sa report na ito. Pinaghalong suka at kulay asul na pangtina. Yan ang pinanggagamot ni Aling Gina sa beke ng 7 taong gulang na anak na si Rose Jean. Nakasanayan na raw kasi sa kanilang barangay ang pagpahid nito sa namamagang pisngi sanhi ng beke. Yung mga naka-experience na naman nagkaroon ng beke, yun din ang sabi nila. Kaya sinubukan ko rin. Ang kapitbahay nilang si Louie, dinapuan din ng sakit na ito. Isang linggo na niyang iniinda ang kumikirot na bukol sa pisngi. Lumalaki. Hindi sa tag-init. Pag lumalabas ka, sabay nagkakasimula ng lagnat. Sumasakit. Sabay kumikirot. Ang beke o mumps ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng virus. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pananakit ng katawan, pagkawala ng gana sa pagkain at parotitis o pamamaga ng salivary glands. Ayon sa isang eksperto, kusa itong gumagaling sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo. Kaya hindi raw nakakapagpagaling ang pinapahid na suka at tina dahil isa lamang itong sabi-sabi. Ang magagawa lang natin for that is symptomatic treatment. Meaning, if masakit, bibigyan ng pain reliever. Kung lalagnatin, magpa-paracetamol lang or any other antipyretics na pwedeng gamitin. Ngayong bakasyon, mas maraming batang nagkakahawahan ng beke habang naglalaro. Kaya payo ng mga eksperto, iwasang lumabas ng bahay kung mayroong sintomas ng beke. Magpabakuna upang makaiwas sa sakit na ito, panatilihing ding malinis ang pangangatawan at magpakonsulta sa doktor kung kinakailangan. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Anak at 3 teenager na apo ni Libyan leader Muammar Gaddafi patay sa pinakahuling airstrike ng NATO forces. Hindi bababa sa 3 missile ang tumama sa bahay ng bunsong anak ni Gaddafi na si Saif al-Arab. Maswerte namang nakaligtas si Gaddafi pati ang kanyang asawa. Mariin namang pinabulaanan ng NATO na target nila ang pamilya Gaddafi at mga sibilyan. Official wedding photos sina Prince William at Catherine, ang Duchess of Cambridge, isinapubliko na. Sa litratong ito, kitang-kita ang tamis ng mga ngiti ng royal couple. Dito naman, kasama nila ang kanilang pamilya. At sa ikatlong larawan, ang mga cute na page boys at bridesmaids naman ang kanilang kasama. Yan po. Matapos ang kasalan, umalis daw ang dalawa mula sa Buckingham Palace sakay ng helicopter. Wala pang opisyal na pahayag ng royal couple kaugnay sa kanilang honeymoon. Mga showbiz balita ngayong unang Lunes ng Mayo. Ihatid po ng ating kachikang si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Sa isang good news natin simula ng ating chikahan. Singer na si Mariah Carey nanganak na. Isang babae at isang lalaki ang anak ng Grammy Award-winning singer. At may tuturing itong double celebration para sa kanila ng asawa niyang si Nick Cannon. Sa kanilang wedding anniversary kasi nataon ang birthday ng kambal. Wala pang pangalan ng baby si Mariah na nagpapagaling pa ngayon sa isang ospital sa Los Angeles. Samantala, Paris Hilton nagsalita na kaugnay sa pag-atake ng isa niyang stalker sa boyfriend na si Cy Waits last week. Ayon sa hotel heiress James Rainford, ang pangalan ng lalaking umatake kay Cy. Sinintensyan si Rainford ng 227 days in jail, 3 years ng informal probation at hindi rin siya pwedeng lumapit sa celebrity couple. Bago naganap ang pag-atake, isinailalim na rin sa probation si Rainford matapos masangkot sa isa pang insidente sa bahay ni Paris last year.
Marami pa akong chika when we return. Stick around. Igan? Salamat Luan, makibalitan tayo sa latest sa daloy ng trapiko. At makakasama po natin, nagbabalik, Laban nyo Ber, na anak, sa kana. Maraming salamat, Ninong. And yes, I'm back mga kapuso. At ito na po ang ating mga kakalsadahan, of course. Unahin na po muna natin ang aming kinaroonan dito po sa may area ng EDSA White Plains. Mga kapuso, makikita ho natin ngayon ang magkabilang lane. Yung pong kaliwa ay patungo po ng norte. Maayos tayo sa patungo ng Cubao area. Pero yung kanang bahaging lane patungo po ng South and Makati area, ayan, humihilahod na po sa umagang ito. Ang kanang bahagi naman po sa itaas via GMA traffic system pa rin mga kapuso. May kita ho natin ang magkabilang lane ng A. Bonifacio. Hindi po yung medyo malapit sa monitor ninyo yung pong or sa inyong mga telebisyon, yung pong medyo malayong lane, yung nakikita ho natin. Yung kanang bahagi po, yan ho ay patungo ng EDSA area or patungo po yan ng Maynila at yung kaliwa naman ay patungo ng norte, pwede rin hong umakyat ng EDSA. Ito naman po nakikita ho na ninyong mga bus, ayan, yung may mga bus na yan naman ho ay kahabaan ng EDSA Bonifacio. Sa ibaba ho niya na yung Ortigas Avenue, makikita ho natin ang magkabilang lane, wala hong kaproblema, bonggang-bongga po ang umaga ng mga taga Ortigas Avenue. Pero ang taga EDSA Kamuning, ayan, I'm sure namumusukot na naman po ang mga mukha nila dahil hirap na po sila makalusot dyan po sa kanang bahaging lane patungo po ng Makati and South area. Ang mga patungo naman po ng norte ay tuloy-tuloy naman. Okay, may advisory tayo mga kapuso. Pantawid Pasada Card, bongga. Ito po ay bigay sa inyo ng Department of Energy or DOE at mamimigay po sila ng ngayong araw ng mga Pantawid Pasada Card sa mga jeepney at tricycle driver sa buong Metro Manila at NCR. Naglalayon po itong matulungan ang mga operator at driver mula sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ang smart card po ay naglalaman ng 1,000 pesos and 50 centavos na load at 150 pesos na load para sa mga tricycle driver naman. Pamamahagi po ito sa Camp Crame, Fort Bonifacio at Quirino Grandstand. Ayan mga kapuso ang ating update sa ating mga kasadaan at katrapikan sa Metro Manila. Ang palipanig isang reyna ng kalsada, Laban nyo Ber! Sumalungan dyan ni Lebro! Bang! Balik sa'yo, Ninong, Igan. Salamat, naanak. At ang init namin mamaya, 3 lalaki ng hold up umano sa Maynila. Arestado! At mahigit 10 forest fires sumiklab sa China matapos umanong tamaan ng kidlat. At narito na po si Sister Susan Enriquez para sa bubuksang exhibit kay Blessed John Paul II sa Malolos, Bulacan. Sis? Salamat, Brother Arnold. At dito po tayo ngayon sa Malolos, Bulacan.